Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon ito pag-usapan natin itong si Banat Bay kung saan nakatanggap daw siya ng offer na banatan lang daw niya yung mga kalaban ng administrasyon pwede siyang kumita ng 800 to 1M kada buwan. Ito padadaanin sa pamamagitan ng ayuda raw na alam naman natin na malaki yung pondo dyan. So, alam naman natin kung sino-sino yung mga ahensya o sino-sino mga politiko ang gumagamit sa ayuda para pangsuhol o kaya ginagamit para maibulsa yung pondo ng taong bayan. So ito, pag-usapan po natin yan pero maglalambing lang po ako ng konti sa inyo. Kung di ka pa nakasubscribe sa channel na to, baka pwede na mga pakipindot yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala namang pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, pag-usapan po natin ito na kung sino ba yung nag-offer at magkano talaga ang ino-offer kay Banat Bay para lang bumaliktad at tirahin yung mga lumalaban sa administrasyong ito. So paunorin po natin. Niya ako, kinukumbinsi niya ako, sabi niya, lumipat ka na lang. Ano ba naman yung isipin mo? Kung hindi, sabi sa akin, paano kung hindi matanggal yan? Isipin mo magkano na ipon mo nun. Nakabili ka na ng ilang motor nun. Oo, sabi sa akin, yun nga pinaka madaming subscriber daw sa kanila, tsaka viewers sa kanila, ang bayad, grabe. Paano kung ako daw, sabi. Tinatarantado ko, sabing ganun. Talagang pero alam mo, Boss Dada, at tsaka Jay Guevara, very tempting yun, ha? CW, maraming salamat po, ha? Hindi, very tempting talaga yun. Gusto nyo naman sabihin ko ngayon o mamaya na lang? Ngayon na. Alam mo, Boss Dada, mabibili ko na yung pangarap kong motor noon ng 2 buwan. Oo. Nagtaka nga. Jay, nag-live si Banat Bay. Hindi totoo eh. Alam mo kung magkano? Magkano? Sabi 700,000 a month. Yung bigay daw doon sa pinakamalakas nila na vlogger. Yung pinaka-top. Pero hindi naman doon sa lahat. Kaya nga ang inganyo sa akin, alam mo, kilala ko yung nagbibigay doon. Gusto mo, ipasok kita doon. Sigurado, kahit hingin mo ng 800 to 1M yun, papayag yun. So, totoo na may ino-offer pala kay Banat Bay na 800 to 1M kada buwan, bumaliktad lang siya. Banatan din niya yung mga kumakalaban sa administrasyon. Alam mo naman natin, di ba, na si Banat Bay, mostly ang binabanatan nito yung nasa admin ngayon, nasa administrasyong Marcos ngayon. Especially, siyempre, si Tambaluslos, si Pangulo Marcos, kahit paano, binabanatan niya. So, kung ganun kalaki yung ino-offer dito kay Banat Bay, so, possible din na malaki yung ino-offer doon sa mga bumabatikos ngayon or yung lumalaban doon sa bumabatikos sa administrasyong Marcos at kay Tambaluslos. So, napakalaking nakaka-tempt talaga yung ganung budget na ay, ang gagawin mo lang buong maghapon sa loob ng isang buwan gumawa lang ng fake news, bumatikos lang, banatan mo lang ng banatan yung mga kumakalaban sa administrasyon ito, kikita ka ng 700,000 a month. So, talagang di ba parang easy money, kumbaga. So, kaya pala maraming uh, mga vlogger na sabihin natin na alam na nating sablay na yung ginagawa ng administrasyon natin ngayon, itong gobyernong ito, pero todo depensa pa rin sila na akala mo mga bulag na hindi nakikita yung kung ano man yung problemang kinakaharap natin ngayon na hindi masolusyonan ng gobyernong ito. Makikita naman natin talagang kahit si Pangulo Marcos tahimik na tahimik, ang dami ng isyung lumalabas pero tahimik pa rin. So, doon natin makikita na medyo may katotohanan. Hindi natin sinasabing totoo kasi hindi pa naman natin napapatunayan. Wala namang umaamin. So, parang dito lumalabas na may katotohanan yung mga sinasabi ng marami
ni Banat Bay na talagang merong mga bayarang vlogger. Sabi ko, grabe naman. Totoo ba yan? Tanungin kita, magkano ba ang mga ayuda? Di ba? Bilyon-bilyon? Sip-sipan mo lang ng ganun? 1M? Napaisip talaga ako, nag-compute ako. Abay, pagkatapos ng administrasyon na to, pwede na ako mag-retire. Oo nga naman. Ilang taon ba sa isang sa isang taon, ilang buwan meron, 'di ba? Meron 12. So sabihin natin meron pang 3 taon si Pangulong Marcos, 36 months pa 'yon. So meron kang 36 million sa loob lang ng 3 taon. So pwede ka na talaga mag-retire. 'Di ba? Magandang retirement retirement plan 'yon. Biruin mo, gagawin mo lang manira lang, bumatikos lang kahit baluktot na. Kikita ka ng ganun. So parang nasa sayo na lang yung konsensya mo lang kung paano mo kung paano mo yun pangangatawan, ng paano mo kakainin yung prinsipyo mo kung meron man, 'di ba? So medyo at tempting talaga yung offer na yun. Hindi, naisip ko talaga yun, ha? Sabi ko. Hindi ako nagbibiro dito. Baka akala nyo, yun ang sinabi sa akin. Ha? Yun ang sinabi sa akin. Banatan ko lang daw itong mga kasi hindi naman sa una-una, ulitin ko lamang po. Hindi ko po inaangat ang sarili ko, ha. Ito'y kinuwento lamang sa akin. Hindi ko inaangat yung sarili ko, ha. Sabi pa naman, galing-galing mo pa naman mambuli. Hoy, Madam Virginia! Grabe ka naman. Konbanwa, silent viewer lang po ako kaninang pakulay ka, boss. Thank you very much sa pagbalik mo ng pakulay ko kaganina. O, tama. Sakto yun, ha. Tama yung mo, ha. Sakto yung binalik mo, ha. Hindi, alam mo, hindi ko nga alam kung matutuwa ako doon sa sinabi sa akin, eh. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mabiinsulto ko na sabi, ang galing-galing mo pa naman mambuli, nakakapikong ka talaga. Kaya nga, pinasusubukan kang sa akin, eh. Sabi ko, hindi ko alam kung matutuwa ako dun, eh. So, ganun lang pala akong magaling mambuli, ganun. Hindi naman. Pero sabi ko nga, yung sa ganun, parang, pero buti na lang. Buti na lang talaga, ha? Madam Virginia, buti na lang talaga. Nanood ako doon sa SMNI na live, yung rally kanina. Alam nyo, napukaw yung puso ko, eh. Walang biro, ho. Napukaw yung puso ko habang pinanonood ko yung live kanina, eh. Sabi ko nga, eh. Tsaka buti na lang, yung prinsipyo ni Banat Bay, talagang para sa bayan. Kasi kung kagaya lang to kung kagaya lang si Banat Bay ng ibang mga vlogger na yung iba nandoon na sa abroad, doon na nag-aaral, yung iba naman 'di ba, maganda na yung kabuhayan ngayon, malamang lumipat na to si Banat Bay kung talagang greedy to, kung talagang alam niyo yung pera-pera lang nilabanan, walang prinsipyo. Malamang pasok to sa pinakamayamang vlogger, baka tinalo pa nito sila sila Kong TV, 'di ba? Baka lumebel-level doon. 'Di ba? Talagang buti na lang talaga itong si Banat Bay, yung prinsipyo niya talagang matatag at talagang kumbaga kay Pangulong Duterte, yung prinsipyo ba naka-align. May pag-asa. May pag-asa Pilipinas. Sino ang gano'n ang naramdaman kanina? Hindi, alam mo 'yon. Kasi nung kumakantaw si Jimmy, alam mo yung, kasi kilala kong personal si Jimmy. Si attorney. Si attorney Jimmy Bondo, kilala ko talagang personal yan, ha. Close kami niyan. Kasi nga, even before, alam nyo naman, nasa entertainment kami niyan, nagkakasabay-sabay na kami niyan. Ang tingin namin sa isa't isa talaga barkada. Hanggang nung kumanta po siya, nadama ko yung kalayaan na kanta. Kasi matagal ko nang narinig yun, pero ngayon lang ako uli
para bagang nagising yung diwa ko na lumaban para sa kalayaan. Grabe ho. Alam nyo, yun ang, para sa akin po hindi ko sinasabing hindi highlight yung speech ni Pangulong Duterte. Kaya lang narinig ko na po kasi yun eh. 'Di ba? Narinig ko na po yung sinabi niya sa amin yung nagmi-meet ng dinner kami. Pero ang talagang pumukaw sa akin yung sinabi ni Jimmy na hindi man siya makasigaw. Dahil hindi siya tawag dito, hindi po siya yung sumisigaw at pinapangalagaan niya yung boses niya kasi nagko-concert uli siya ngayon kumakanta-kanta uli siya sa mga bars eh. Pero ang aking puso ay sumisigaw. Alam mo, grabe yung tama nun sa akin eh. Kasi nga, nagkasabay pa dun sa alok na ganun. Sabi ko, sa totoo lang, masagana sana buhay mo eh. Di ba? Pero, hindi mo matiis yung damdamin mo, yung puso mo, na gano'n ang gagawin mo sa bayan mo for the sake of money. Hindi eh. Again hindi ako nagmamalinis, hindi ako nagmamagaling. Pero iba ho kasi yung yung alam mo, kilala mo yung babanatan mo, pambihira. Hindi, isipin mo to ganun ang Totoo yun. Ang hirap nun na banatan mo yung taong kilala mo, yung taong ini-inspire mo, tinitingala mo tapos bila mong babanatan dahil lang sa pera. Medyo mahirap talaga yun. Yung nga lang talagang sabihin natin talagang minsan may bubulong talaga sa sa likod ng ulo mo, sasabihin, sayang yan, pera na yan. So, hindi mo mawala yun. Normal naman po sa tao yan. Talagang na-experience yung ganyan. Diyan lang talaga masusubukan yung paniniwala mo, yung prinsipyo mo, yung paano mo pahalagaan yung isang tao na ini-inspire mo. Talagang andun talagang mag-aalo-halo yun. Talagang kailangan lang talaga yung paninindigan mo matatag para alam niyo yun na labanan yung ganyang temptation. Siyempre, sino ba naman ang ayaw ng pera? Lalo na ngayon sa panahon natin na talagang pera ang pinakakailangan natin ngayon para at least 'di ba mamuhay ka ng maayos, makuha mo yung or mabili mo yung gusto mo. Ano ba naman yung magsasalita ka lang naman diyan na banatan mo yung dapat banatan na kung ano man yung sino man yung pinababanatan sa iyo. Siyempre, andun pa rin talaga yung kahit paano, sasagi sa utak mo na sayang pa rin talaga yung binabayad. Yun nga lang, siyempre, di ba, andun yung kung makukonsensya ka na banatan mo yung taong, yun nga, di ba, na kilala mo, di ba, ang hirap naman dun, mahirap din. Kaya, tama yung sinasabi dito, di ba, Natbay? Atingan, banatan mo yung mga katulad nila Pangulong Duterte. Babuyin mo katulad nila BP Sara Duterte. Ganun ang ginagawa nung kabila na dati pinupuri nila at ginagamit nila para sa content nila. Kaya nga dumami sila ng mga subscriber. Pero ngayon, nakayanan nilang bastusin ang mga Duterte na nag-alay ng buhay nila. Alam mo nung nakita ko si Pangulong Duterte, more than the speech na sinabi niya, kasi nga sabi ko nga sa inyo, narinig ko na yung speech niya ilang beses. More than the speech na sinabi ni Pangulong Duterte, alam mong pumukaw sa akin? Yung matanda na yung mama, nahihirapan na siya maglakad, pero bakit siya lang ang lumalaban para sa bayan? Totoo yun, di ba? Parang lumalabas nga ngayon si Pangulong Duterte na yung yung oposisyon nitong gobyernong ito. Yung talagang supposedly oposisyon na alam natin kung sino-sino yung talagang oposisyon ng panahon pa ni Pangulong Duterte. Nananahimik. 'Di ba? Na hindi mo nga maintindihan na bakit sila tahimik na nung panahon ng kampanya ni BBM, ni Pangulong Marcos, talagang todo-todo silang manira, todo-todo silang banatan si Marcos. Talagang halos, alam nyo, yung ginagawa ng almusal, tanghalian, merienda, hapunan, yung paninira kay Pangulong Marcos nung panahon ng itong mag-eleksyon. Pero ngayon, napakatahimik. Tanging si Pangulong Duterte lang yung nagsasalita
na sabihin natin hindi naman kumakalaban pero pumupo na rito kay Marcos. 'Di ba? Parang lumalabas ngayon si Pangulong Duterte ang nag-iisang oposisyon. Despite na ganun nga edad niya, 'di ba? Nakikita niyo naman nahihirapan na siyempre matanda na talaga si Pangulong Duterte, 'di ba? Makikita niyo na kahit na nahihirapan na siya maglakad, andun pa rin yung passion niya na talagang punahin yung nakikita niyang mali. Kasi nga, mahal niya yung bansa natin. Gusto niya na, siguro, gusto niya pang, abutan ng, buhay pa siya na may pagbabago or yung makita niya kung ano yung gusto niyang ma-achieve nung talagang yung siya pa yung namumuno. Although, kahit pa paano naman, may nagawa siya pero sabi nga niya 'di ba hindi siya kontento. So marami siyang hindi niya natupad. Kaya nga siguro ganyan siya kapasyon kahit na nahihirapan na siya, talagang pinipilit niya pa rin lumaban. So tapos ganyan yung gagawin nitong mga vlogger na dating nasa side niya, ha? Dating pagkatapos pakinabangan si Pangulong Duterte, ngayon binabalahuran nitong mga to na alam niyo yun, na para lang sa pera. Kasi kailangan nila ng pera. So kahit na lunukin na nila yung dignidad nila, ah, wala na silang pakialam sa respeto. Wala na silang pakialam sa kung ano man yung iisipin sa kanila basta sa kanila kumita. Kahit na alam niyo yun, na balahorain na nila 'tong mga Duterte na matagal naman silang nakinabang, 'di ba? Lang po ang lumalaban para sa bayan. Tayo, yung mga taga SMNI kanina, yung mga taga KOJC, di ba tuwan-tuwa tayo na nakita natin si Pangulong Duterte umakyat? Pero ako parang ang damdamin ko na halo eh. Parang, bakit hanggang ngayon? Etong mama na to na sana nagpapahinga na, sana ini-enjoy niya na yung remaining of his life. Maniwala kayo sa hindi. Hindi na ho magtatagal lang katulad ni Pangulong Duterte. 80 na siya. Alam niyo sinabi niya yan? O 80 na ako. Gusto niyo pa akong tumakbo. Totoo naman eh. But because of hopelessness in our country, na meron tayong Duterte lang na pwedeng tumulong sa atin. Alam mo, ang bigat nun para sa akin nung sabi ko ngang yun. Tapos, paano nabababoy na mga putang inang mga vlogger na ito, si Pangulong Duterte na dati nilang pinagsilbihan, Ayan, namura tuloy kayo ni Banat Bay. Mga putsay na kayo, mga vlogger kayo. Pagkatapos yung pakinabangan si Pangulong Duterte, babalohorain nyo ng ganyan. Nakakainit kayo ng ulo, mga putsay na. Nilang ginamit, tapos ngayon, ganyan nila babuyin. Sabi ko sa inyo, makita ko lang yung mga yan. Maniwala ko kay sa akin. Kahit makulong ako, ng ilang araw, magpapiansa na lang ako. Pero pipitikin ko mga itlog niyan. Hindi totoo. Pagkatapos mong pitikin, Banat Bay, lagyan mo ng sili. Ha? Lagyan mo ng sili nang magtanda tong mga putsay ng mga vlogger na yan. Kasi alam mo ho ba nyo na yung isang vlogger, di ko na lang papangalanan ng putang inang baklang yon. Nung nakulong yun, tinulungan yun ni Senator Bongo eh. Yung ba yung baklang yung palamura, yung kalbo, yung kung ano sinusot para lang makakuha ng views. Yun yung baklang, yun ba yun, Banat Bay, tinutukoy mo, yung baklang palamurang yun, yung mukhang hito. Tulungan yun ni Pangulong Duterte. And yet, ngayon kung lapastanganin niya, animal siya. Animal talaga yung kumag na yun eh. Totoo. Tapos yung isa pang bakla na nagpe-pretend na lalaki. Alay yung dumidikit do sa sa mahilig sa puting ahas. Yung Banat Bay yung tinutukoy mo? Yung vlogger na dating kakampi nung mahilig sa puting ahas doon sa Malacanang. Isa rin naman yung putchay na. Sinalsal noon lagi si Pangulong Duterte para doon manalo yung amo niya. Nung pagkatapos gamitin, ngayon kumakapangkanor. J. Guevara, putang ina, lusubin na natin yung animal na yon.